Ang mga insidente na kinasangkutan ni Vitaly ay nagsimula noong Abril 2, 2025 kung saan nag-livestream siya sa Kick platform habang isinasagawa ang mga prank sa BGC. Kabilang dito ang pagkuha niya ng mga sombrero ng mga security guards at pagsakay sa kanilang mga patrol motorcycles, pagkuha ng electric fan mula sa isang restaurant at pagdadala nito sa isang hotel, at pag-trespass sa kusina ng isang McDonald's upang magnakaw ng ilang gamit. Bukod dito, naitala rin ang mga insidente ng panghahara sa ibang mga individual tulad ng isang surfing instructor sa Boracay at isang babae sa Pasay City na tinawag niyang derogatoryong termino dahil sa pagsusuot nito ng face mask. I want to give you money. No? Okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal Go get your vaccine. Ang mga aksyon na ito ay nagdulot ng matinding pagkaabala at takot sa mga apektadong tao. Dahil sa mga ito, 4 na security guards at isang restaurant owner ang nag-file ng mga reklamo laban kay Vitaly. Inaresto siya ng mga otoridad at dinala sa Bureau of Immigration Bicutan Detention Center sa Taguig upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Naharap si Vitaly sa iba't ibang kaso, kabilang ang unjust vexation, alarm and scandal, theft, attempted theft, at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ang unjust vexation ay isang misdemeanor na may kaugnayan sa pananakit o pag-abala sa iba na may parusang hanggang 30 araw na pagkakakulong o multa. Ang alarm and scandal naman ay may kaugnayan sa pampublikong abala na nagdudulot ng kaguluhan sa kapwa. Ang theft at attempted theft ay may mas mabigat na parusa lalo na kung malaking halaga ng mga ninakaw na gamit. Bukod sa mga pisikal na insidente, may kasamang kaso rin na may kinalaman sa cybercrime dahil sa live streaming ng mga prank na maaaring magdulot ng karagdagang parusa. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng seryosong epekto ng mga aksyon ni Vitaly, hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa legal na aspeto. Mabilis ang pagtugon ng mga otoridad sa insidente. Naglabas ng pahayag si Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na malugod ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga dayuhang bisita, ngunit mahigpit ang batas laban sa mga lumalabag dito. Naging matatag ang paninindigan ng gobyerno na hindi papayagan ng ganitong uri ng pag-uugali na nagdudulot ng kaguluhan sa mga mamamayan. Naging kontrobersyal din ang mga usapin na humihiling ang legal team ni Vitaly ng dismissal ng mga kaso sa ilalim ng dahilan na may mental health reasons, ngunit ito ay tinanggihan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Na ipinanawanag na walang espesyal na pagtrato ang ibibigay sa kanya at kailangang sumunod sa batas. Sa kasalukuyan ay tila ayaw na din siyang tanggapin ng mga bansang kinabibilangan niya. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 18 buwan. Tiniyak ng ahensya na ipatutupad ang kanyang sentensya. Ipinaliwanag ni Remula na hindi maaaring ipadeport ang naarestong vlogger alinman sa Russia, ang kanyang bansang pinagmulan o sa Estados Unidos kung saan siya ay may hawak na green card. Ang green card ay katibayan ng pagiging legal na permanenteng residente ng Estados Unidos, bagamat hindi ito nangangahulugan ng pagiging mamamayan ng nasabing bansa. Ayon kay Remula, kapwa tumanggi ang Russia at Estados Unidos na tanggapin siya dahil dito hindi malinaw kung saang bansa siya maaaring pauwiin. Sa kabilang banda, may mga ulat na nagsasabing ang gobyerno ng Russia ay nagdistansya kay Vitaly matapos ang mga pangyayari sa Pilipinas. Ang kanyang mga aksyon ay nakasira ng imahe ng Russia sa internasyonal na komunidad, kaya't may mga haka-haka na maaaring putulin ng Russia ang kanilang ugnayan sa kanya. Gayun din, nagdulot ang insidente ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa social media, maraming netizens ang nagpakita ng pagkadismaya at pagsuway sa mga prank na isinagawa ni Vitaly. Itinuturing itong hindi responsable at nakakabahala lalo na sa panahon ngayon na sensitibo ang lipunan sa mga ganitong uri ng pang-aabuso. Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remula na may posibilidad siyang makulong ng hanggang 18 buwan kung napatunayan ang paratang. Mayroon din kahilingan mula sa kampo ni Vitaly na alisin ang kaso dahil sa mga isyu sa mental health, ngunit ang naturang kahilingan ay tinanggihan ayon sa mga ulat. Sa pinakahuling anunsyo, sinabi na tatapusin muna ang kanyang court case bago isulong ang deportation. Mula sa kanyang pagkakaaresto noong Abril hanggang ngayon, kung babasahin natin ang huling balita, humigit kumulang 7 hanggang 8 buwan na siyang nasa kustodiya. Ayon sa mga opisyal, sa simula ay nasa Bureau of Immigration Detention Facility siya, ngunit paglipas ng panahon ay inilagay siya sa BJMP para sa lokal na kaso. May ulat na sinubukan niyang humingi ng bail, pero ito ay unang tinanggihan.
Makikita rin mula sa mga larawan na may sign ng pagpayat, tila humina ang kanyang pangangatawan. Ayon sa ulat, ito'y dahil sa mas mababang nutrisyon at marahil kakulangan sa access sa kanyang normal na fitness routine. Walang formal na ulat mula sa opisyal na otoridad tungkol sa partikular na mga kondisyon ng Zelda. Ngunit ayon sa isang pahayag, mananagot siya sa batas at walang espesyal na trato ang ibibigay. Nakita sa mga larawan na mas payat na siya na maaring dulot ng stress, iba-ibang kapaligiran sa kulungan at posibleng limitadong nutrisyon. Isa sa ipinipilit ng kanyang legal team ay ang kanyang mental health, subalit hindi malinaw kung may opisyal na psychiatric evaluation na ginawa o kung ano ang eksaktong konklusyon dahil hindi lahat ng ulat ay nagbigay ng detalyadong medical na dokumento. Sa mga pinaka-latest na balita, hindi gaanong nababanggitan tungkol sa pamilya ni Vitaly. Ang mga ulat ay nakatuon sa kanyang legal na laban at kalagayan sa kulungan. Hindi malinaw kung mayroon siyang dayuhang suporta sa Pilipinas o kung ang kanyang pamilya sa Russia o US ay aktibong nakikialam sa kaso. Noong Oktubre 2025, iniulat ng Manila Times na tatapusin niya ang kaso sa Pilipinas dahil hindi siya ide-deport at siya ay mananagot sa lokal na mga kaso. Ayon sa Bureau of Immigration at BJMP, mananatili siya sa BJMP hanggang sa matapos ang paglilitis bago bumalik sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation. Sa isang bagong ulat muli, inaprubahan ang kanyang bail at siya ay muling nakabalik sa BI facility matapos makapag-post ng pera. Gayunpaman, malinaw ang pahayag ng Bureau of Immigration na hindi siya bibigyan ng maluwag na kalagayan. Kahit na nakabail, patuloy siyang mananatili sa kustodiya dahil sa deportation case. Mula sa pananaw ni Remula, kung siya ay mahusgahan at maparusahan, maaaring magsilbi siya sa loob ng BJMP facility. Ang kaso ni Vitaly ay isang halimbawa kung paano ang social media stunts at prank entertainment ay maaaring magkaroon ng seryosong legal at personal na konsekwensya. Dati, bahagi ng kanyang brand na pagiging provocative at kontrobersyal. Ngayon, nasa punto siya kung saan ang mga aksyon niya ay sinusuri hindi lang bilang nilaro para sa views kundi bilang krimen sa harap ng batas. Ang pagiging dayuhan sa Pilipinas ay nagdagdag ng komplikasyon. Hindi lamang ang lokal na batas ang kanyang hinaharap, kundi pati na rin ang mga regulasyon sa immigration. Ang positibong bahagi para sa mga otoridad, malinaw silang nag-aayos ng due process. Inilipat siya mula sa BI detention patungong BJMP kung saan haharapin niya ang paglilitis sa mga lokal na kaso bago ipagpatuloy ang usapin ng deportation. Subalit may mga seryosong usapin din tungkol sa kanyang kalusugan at mental na estado na dapat bigyan ng atensyon, lalo na kung gagamitin niya ito bilang bahagi ng depensa. Sa huli, ang hinaharap ni Vitaly hindi pa tiyak, maaari siyang makulong, maaaring ma-deport o managot sa mga lokal na kaso. Ngunit ang kanyang misyon bilang influencer o prankster ay malalim na nagbago dahil sa ngayon, ang kanyang pakikipagsapalaran ay hindi na lang para sa audience kundi para sa hustisya at kanyang sariling kaligtasan.